So ang problema talaga natin, unprogrammed, doon talaga nanggagaling yung ano eh. Kumbaga ito ang nagiging tambayan ng mga korap na politiko, yung unprogrammed fund. Kasi ito unliquidated ito eh. Kumbaga, they can spend it anytime they want lang na ano lang eh. Kumbaga, ano ba, certification lang? Ito yun, di ba? Similar siya sa programmed, except yung program dumaan sa Kongreso. Yung unprogrammed, executive yung pumili. Yes. At kinuha pa yung PhilHealth at yung PDIC para pondohan ito. Yes. Kaya yung hindi ko pa nakita na itinanong, yung 214 billion na yan, bakit napaka-importante yung mga proyektong yan na kinuha pa yung ganong pondo para dito at hindi pa nabuksan, ano yung 214 billion na yan? Ayun. Ang lumalabas, karamihan po ay flood control. Tinigilan na rin yung unprogrammed DPWH projects kahit sa 2025 eh. Nung nagalit ang publiko tungkol sa unprogrammed in the late part of 2024, sa 2025 tinigil na. And itong 2026 sa na budget, 2026, I think wala nang unprogrammed funded by DPWH. Pero yung 2024 na unprogrammed ay ongoing pa. So this is a little bit technical already, pero yung isang pinananawagan ko ay sana kung tunay na gusto nating tigilan ng korupsyon, dapat yung mga proyekto na proven na funded by corruption and involved in corruption ay ikansela. Pero despite all of the investigations on certain projects, hindi pa nga kinansela ang mga ongoing projects na ito. So wala pa. May mga nagsasabi baka dahil binayaran na ang mga proyektong ito.